This portion is brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Dala ng pagsasanay bilang isang marino ang bigat ng mga inilalaang oras, dugot pawis upang maging isang mandaragat at makipagsapalaran sa pagbibigay ng magandang buhay para sa kanilang mga pamilya. Para sa ating tampok na kwentong Kamarino for today, isasalaysay ng isang alumnus mula sa Maritime Academy of Asia and the Pacific or MAAP ang kanyang naging journey at syempre ang kanyang inspiring seafaring story. My name is Randy Faderon Vargas. Ako po ay MAAP Class 2009. And then 37 years old na ako ngayon. Ang position ko is sa barko, second mate. Lumaki si Randy sa pamilya ng mga marino sapagkat ang kanilang padre de pamilya at kanyang mga kapatid ay nasa parehas na larangan. Kinalaunan, napagdesisyonan ni Randy na sumabak sa entrance examination ng MAAP at with God's grace ay naipasa naman niya ito. Sa MAAP, marami kang mararanasan doon na hirap. Gaya ng pagising mo ng umaga, tapos alam mo yon yung military training. Yun yung lahat kami nag-struggle doon. Pero actually, along the way, nagiging masaya na rin kung araw-araw mo siyang gagawin. Kasi magiging, kahit mahirap yung ginagawa niyo doon, masaya kasi sama-sama naman kayo sa hirap at ginawa. Matapos mapagtagumpayan ng 4 na taon sa MAAP, hinarap naman ni Randy ang hamon ng buhay ng pagmamarino sa labas ng akademiya. As a third mate, nung unang sakay ko, naging third mate na rin ako. Then yung time na yon, natuwa ako kasi parang yun na yung start ng career ko eh. Naging third mate na rin ako bago tuloy-tuloy na yung... Matapos ang 4 na taon na paninilbihan bilang isang third mate, natamasa na rin ni Randy ang inaasam na promotion bilang isang second mate. Sa kanyang pagbalik tanaw, naihambing rin ni Randy ang naging mga karanasan sa MAAP at karanasan sa barko. Kagaya ng alon, hindi naman natin mararanasan yan sa school. Tapos yung, syempre, yung lungkot, iba pa rin eh, kasi yung malungkot ka sa academy, may kasama kang mga kaibigan mo. Habang nagsusumikap bilang isang second mate, hindi nawala sa isip ni Randy ang pagkakaroon ng ibang paraan upang kumita ng pera para sa kanyang pamilya. At sa pagsapit nga ng pandemya, naramdaman ni Randy ang bigat ng pagkakaroon nito. Parang 1 year ata mahigit nawalan ako ng work. Kasi yung offshore noon, nagkaroon siya ng recession. By nung COVID na yon, ang kaibahan naman nun, nagkaroon na ako ng anak. So doon talaga ako nagkaroon ng urge na sabi ko kailangan magkaroon ako ng pangalawang income kasi kung talagang pagbabarko lang, gutom maabuti namin magpamilya. Dahil sa kanyang pinsan na may sariling rice mill, naging unang business venture ni Randy ang pagbebenta ng mga sako ng bigas. So nung nag-try ako, ginalingan ko lang. Parang 3 araw nakaubos agad ako ng 30 na sako. Kasama ang mga kapatid, bumuo sila ng maliit na kumpanya para ipagpatuloy ang pagbebenta ng bigas. Subalit dahil sa pandemya, ang kumpanyang itinayo nila ay nalugi. Ngunit imbis na mapanghinaan ng loob, mas nabuhayan si Randy upang makahanap ng mapagkakakitaan habang hindi pa rin siya nakakasampa ng barko. Dito niya natagpuan ang Kalos PH. Sabi ko, sige, wala namang mawawala siguro. Bale, yung natitira kong pera, doon ko na lang siya, doon ko na lang binuhos yun. Sa awa ng Diyos at sa pagsusumikap nila Randy, lumago ang franchise at kasalukuyang may 3 branches na sila. Pero siyempre, kaya ka nagbi-business para itigil mo na rin yung pagbabarko eh. Kasi sa barko, malayo tayo sa pamilya. Kaya yun na rin yung nagtutulak sa akin na tumigil. Pero siyempre, dahil hindi pa ganun kalakas yung business natin, so andyan pa rin, nakakapit pa rin ako sa pagbabarko.
Mula sa mga balakid na nalagpasan niya sa buhay sa pagmamarino at ang pagpupursigi niya sa larangan naman na itinahak niyang pagnenegosyo. Yan ang patuloy na sandigan ni Randy at patuloy rin itong nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob. Ang pinaka natutunan ko talaga, be humble. Tsaka nalaman ko na tunay talaga si Lord nung time na yun. At ito naman ang kanyang mga payo sa mga nagbabalak na maging marino. Ituloy nyo lang yung laban nyo sa buhay. Aral kayo, ituloy nyo yung pagbabarko nyo. So gamitin nyo yung natutunan nyo na yun para kumita ng pera. Tsaka palaguin nyo yung sarili nyo, mag-aral kayo ng personal growth nyo. Para naman sa kanyang mahal na pamilya, Yung wife ko talagang sobrang thankful ako na nandyan siya lagi sa tabi ko. Lahat ng mga pangarap ko sinusuportahan niya. Sa mga anak ko, mag-aral lang kayo mabuti. Maging mabuti kayong anak, pamilya, at maging mabuti kayong kaibigan sa mga tao. mula sa pagiging isang kadete ni Randy sa MAAP hanggang sa pagsasanay ng kanyang propesyon sa barko at ang pag-asenso sa mga ipinundar na negosyo, nananaig kay Randy ang hiling na magandang buhay para sa pamilya upang malabanan ang hirap na dala ng pagiging isang mandaragat. This portion was brought to you by SM Supermalls. Pag-ibig Fun, tapat na serbisyo mula sa puso. House Talk Inc., where your stories begin. Light and homey. At House Talk Inc., we believe in building your dream home. Enjoy easier payment terms designed for every Filipino family. Plus, a safe neighborhood and a community where you proudly belong. The future you envision can finally take shape with the Granary. New beginnings start today with House Talk Inc.